Isang political earthquake ang tumama sa palasyo. Hindi nagpapigil si Teddy Locsin Jr. sa isang nakakagulat na twist. Binatikos niya ang ideya ng pagsuko ng mga Pilipino sa mga dayuhan na tinawag itong kasuklam-suklam. Ang matapang na hakbang na ito ay nakita bilang isang direktang pag-atake sa mga maniobra ng kasalukuyang administrasyon. And a shield for the Dutertes. Umiikot ang alingaw-ngaw na ito na ang huling pako sa kabaong para sa gumuho na alyansa. Sino ba talaga ang nagpapatakbo ng palabas na ngayon? Freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. At isa pang development po, ngayong araw din, kinonfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Maraming salamat. Bagong pagbubunyag ni Zaldico laban kay Sandro Marcos, may 50 billion budget insertions ayon kay Zaldico. Nasa 9.636 billion piso ang insertions ng kongresista. Noong 2023, nasa 20.174 billion naman noong 2024 at 21.127 billion sa budget ngayong 2025. Ayon sa pahayag ni Zaldico, sa tuwing darating ang BICAM budget process, bawat taon palagi ang utos umano ni Sandro Marcos na ipasok ang mga proyekto niya ayon kay Ko. Kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa listahan, may 2 ring delivery noong December 2024 kay Marcos na may kabuang halaga na 1 bilyong piso. Kasama sa post ang mga larawan ng maletang may label na cash out at mga petsa mula 2024 at 2025. Kwento ni Ko, pag-upo niya bilang chairman ng House Committee on Appropriations noong 2022, may utos agad sa kanya si Romualdez. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM.